Ngayon ang ating i-recap ay isang movie na pinamagatang Life After Fighting, na ipinalabas taong 2024. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Nagsimula ang pelikula sa isang guro ng taekwondo na nagngangalang Alex. Sa oras na iyon, nasa bahay siya at nag-aalmusal. Pagkatapos ng almusal, nagmadaling pumunta si Alex sa taekwondo school, na sinimulan niya 5 years ago, para magturo sa kanyang mga estudyante. Kinabukasan, may isang babae na nagngangalang Julie sa paaralan. Si Julie ay hipag ni Alex at nagtatrabaho bilang admin sa taekwondo school. Ikinwento ni Julie kay Alex ang tungkol sa isa sa mga dating estudyante, na ngayon ay isang MMA champion. Ang estudyanteng ito ay patuloy na nagsasalita sa social media, tungkol sa kagustuhang makipaglaban kay Alex. Gayunpaman, nang pinanood ni Alex ang video, ngumiti lang ito at hindi sumagot. Maya-maya, may dumating na babaeng nagngangalang Samantha, at gusto niyang ipa-enroll ang kanyang anak sa taekwondo school. Doon ay malugod silang tinanggap ni Alex, na labis na ikinatuwa ng bata. Di nagtagal, nagtanong si Samantha tungkol sa mga private classes, dahil gusto rin niyang magsanay. Sinabi ni Alex na nag-aalok siya ng mga private classes, kaya nagsimula silang magsanay ng magkasama bawat linggo. Isang araw matapos mag-practice si Samantha, nagpakita ang dati niyang asawa na si Victor. Tinanong ni Victor kung bakit basa ang damit ni Samantha, ngunit hindi ito sumagot, kaya ipinaliwanag ni Alex na katatapos lang ng private lesson sa taekwondo ni Samantha. Would you like to book one in for yourself? I've done my fair share of martial arts. It's been a while. Sa hapon, sinasanay ni Alex ang mga bata, at sa gabi hanggang 9 p.m., sinasanay naman niya ang mga teenager at matatanda. Alright, need you to loosen up. Let's go again. Yeah, much better. Good. Good stuff. Sa paglipas ng panahon, nag-private lesson si Samantha, at mas naging close sila ni Alex. Pagkatapos ng isang practice, pinakiusapan niya si Alex na mag-dinner kasama niya, at pumayag naman ito. I thought maybe we could have dinner. I would love to. Under different circumstances. It's fine. Samantha. If you'd still like to have dinner, I would love to join you. Habang kumakain, nagtanong si Alex tungkol sa anak ni Samantha na wala doon. Sinabi ni Samantha na kasama ni Victor ang kanyang anak. Ipinaliwanag niya na matagal na silang hiwalay ni Victor, ngunit patuloy itong nakikialam sa kanyang buhay, at sinasabing gusto lang niyang makita ang kanilang anak. Inihayag ni Samantha na iniwan niya si Victor dahil malupit ito, at madalas siyang saktan. Kinabukasan ay dumating si Victor sa paaralan kasama ang kanyang kaibigan. Nalaman niya ang tungkol sa dinner ni na Alex at Samantha at nagseselos. Sinubukang pakalmahin ni Alex si Victor, ngunit nagbanta si Victor na sisirain ang taekwondo school. We can discuss further outside if you'd like. Nothing's gonna happen on camera, is it? We don't have cameras anywhere outside in the complex. Alright. Maya-maya pa ay lumabas na si Alex, at nagkaroon ng away sa pagitan nila ng kaibigan ni Victor. Hindi nagtagal ay natalo ito ni Alex. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, pumunta si Samantha sa bahay ni Alex, para humingi ng tawad sa ugali ni Victor. Sinabi ni Alex na hindi kailangang humingi ng tawad si Samantha, dahil wala naman siyang kasalanan. Ipinahayag din ni Samantha na naiinis siya sa laging pangingialam ni Victor sa kanyang buhay. Nang marinig iyon, sinubukang aliwin ni Alex si Samantha, at nauwi sila sa paghahalikan sa kama. Kinaumagahan, pagkagising ni Samantha, napansin niya ang larawan ng isang babae sa kwarto ni Alex, at tinanong niya ito. Ipinaliwanag niya na 5 taon na ang nakalipas, nagpakasal siya sa isang dalaga.
Noong panahong iyon, nakipagkompetensya si Alex sa isang MMA championship. Bago ang huling laban, nalaman niyang mayroon siyang reproductive disorder at hindi maaaring magkaanak. Ang balitang ito ay nagpahina sa kanya ng labis, at nawalan siya ng focus sa huling laban, kung kaya ay natalo siya. Pagkatapos noon, nagpa siya si Alex na magretiro sa MMA. Nakipaghiwalay din siya sa kanyang asawa, dahil ayaw niyang mabigo ito dahil hindi siya magkakaanak. Nang maglaon, binisita si Julie ng kanyang 2 anak na babae. Humingi ng pera ang mga bata kay Julie, para pambili ng ice cream. Matapos makuha ang pera ay umalis na sila. Sa oras na iyon, nakita ni Samantha ang mga anak ni Julie, habang inaayos pa ng isang bata ang kanyang sapatos. Pagkatapos noon, lahat ng mga estudyante ni Alex mula sa mga bata hanggang sa mga matatanda, ay nagkaroon ng pinagsamang sesyon ng pagsasanay. Sa panahong ito, napansin ni Alex ang 2 lalaki na gustong sumali sa sesyon. Tinanggap sila ni Alex, at inanyayahan silang magsanay. Isang araw, ang 2 lalaking ito ay nambastos sa isa sa mga estudyante ni Alex. Si Ethan at ang kanyang barkada ay gustong hamonin si Alex sa isang labanan. I just wanted to find out that Taekwondo was a real martial art. Interested in finding out. Noong mga oras na iyon, ayaw makipag-away ni Alex kaya pinaalis niya sila. I think it's time you both left. Embarrassing you in front of all these students. Ngunit inatake siya ng barkada ni Ethan at nagsimula ang isang tunggalian. You need to get out now. Pagkatapos ng mahabang laban, nanalo si Alex. Gayunpaman, gusto pa rin ni Ethan na hamunin si Alex, pero bago pa sila maglalaban ay dumating si Julie, at sinabing may paparating na mga pulis. They'll be here any second. Get out of our school. Dahil dito, mabilis na umalis si Ethan at ang kanyang kasama. Kinabukasan, humingi sa kanya ng pera ang 2 anak na babae ni Julie, para makabili muli ng ice cream. Sa pagkakataong ito, binigyan sila ni Alex ng pera. Pagkatapos bumili ng ice cream at habang pauwi, biglang dinukot ang mga anak ni Julie. Makalipas ang 2 oras, habang nagsasanay si Alex ay dumating si Julie upang itanong kung nasaan ang kanyang 2 anak na babae. Sinabi ni Alex na hindi niya alam, dahil ang akala niya ay nasa harap na silid lamang ang mga ito. Hindi nagtagal ay napagtanto nila na ang mga anak ni Julie ay kinidnap. Maya-maya pa ay dumating na ang mga pulis at nagpanik ang lahat. Sa sandaling iyon, sinubukan ni Alex na pakalmahin si Julie, sa pamamagitan ng pagsabing hahanapin ng mga pulis ang kanyang mga anak. Isang linggo pagkatapos ng insidente, labis na nalulungkot si Julie dahil wala pa rin ang kanyang mga anak. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang nakababatang kapatid at asawa ni Julie, ngunit hindi ito maabot dahil nasa militar ito. Hindi nagtagal, pumunta si Julie sa banyo dahil nakaramdam ng pagod, at doon ay uminom siya ng maraming antidepressant. Samantala sa front desk ay kasama ni Alex si Samantha. Si Samantha ay nagtatrabaho bilang admin sa ngayon. Maya-maya, sinuri niya ang banyo at nakita si Julie na walang malay. Mabilis siyang dinala ni Alex at Samantha sa ospital. Nang gabing iyon, pumunta si Samantha sa isang parking lot para sunduin ang kanyang anak mula kay Victor. Doon ay nagtanong siya tungkol sa kaso ng 2 dinukot na babae, na kung nangyari ito sa kanyang anak ay masisisi niya ito. Ipinaliwanag ni Samantha na wala pa ring nakitang pahiwatig ang pulisya. Bago umalis, pinaalalahanan ni Victor si Samantha na laging bantayan ang kanilang anak, at nangakong tutulong sa paghahanap sa mga kinidnap na bata. Samantala, makikitang pinapakain ng kidnapper ang mga anak ni Julie at iba pang mga bata, na nagpapakitang mayroon pang mas maraming biktima. Lumipat ang eksena kay Alex, na kinausap ng isa sa kanyang mga dating estudyante, ang nanghamon kay Alex sa social media.
Gusto pa rin kasi ng estudyante na makipaglaban sa kanya. Nagtanong din ang estudyante tungkol sa mga anak ni Julie. Ipinaliwanag ni Alex na hindi pa sila natagpuan at nasa ospital pa rin si Julie. Tinanong ni Alex kung bakit sabik na sabik ang kanyang estudyante na labanan siya. Sinabi ng estudyante na hindi siya matatawag na MMA champion kung hindi niya matatalo si Alex. I promised myself if I was going to be a true world champion, You're the IFL champion of the world. I had to beat you. What do you need to fight me for? Because I never beat you. Sa wakas, tinanggap ni Alex ang hamon at nagkaroon sila ng tunggalian. Sa panahon ng tunggalian, pareho silang malakas, ngunit kalaunan ay nagawang talunin ni Alex ang kanyang estudyante. Pagkalipas ng 2 araw, sinubukan ni Samantha na tawagan si Victor para kunin ang kanyang anak, ngunit nakapatay ang telepono nito. Nagpasya siyang pumunta sa bahay ni Victor na nasa malayong lugar. Pagdating niya, nakita niyang nakalock ang pinto sa harapan. Pumunta sa likod ng bahay si Samantha, at nakita ang kaibigan ni Victor na may bitbit na bata. Nakakita rin siya ng sapatos na kinilala niyang pag-aari ng anak ni Julie. Napagtanto ni Samantha na si Victor ang dumukot sa mga anak ni Julie. Tahimik na lumapit si Samantha sa silid kung saan nakakulong ang mga bata, nang umalis ang kaibigan ni Victor. Mabilis na nagpadala si Samantha ng location message kay Alex para makapunta sa bahay, ngunit biglang may tumama sa kanyang likuran. Mabuti na lang at naipadala ang mensahe kay Alex, bago namatay ang kanyang telepono. Maya-maya pa ay nagising si Samantha at nakita niya si Victor sa harapan niya. Agad niyang tinanong kung nasaan ang kanyang anak, at kung bakit kinidnap ni Victor ang mga bata. Ipinaliwanag niya na ligtas ang kanyang anak, ngunit plano niyang ibenta sa Romania ang mga kinidnap na bata sa malaking halaga. Nang marinig ito, sinubukang lumaban ni Samantha, ngunit natamaan siya ni Victor kaya muling nawalan ng malay. Sinabi ni Victor sa kanyang kaibigan na ikulong si Samantha sa isang hawla, habang pinuntahan niya ang kanyang anak na naglalaro ng video game, at sinabi sa kanya na kailangan na nilang umalis. Pagkaalis nila sakay ng kotse, ang kaibigan ni Victor ay naiwan na nakikinig ng musika. Maya-maya pa ay dumating na si Alex sa bahay ni Victor. Pumatok siya sa pinto ngunit hindi siya narinig ng lalaki. Pumunta si Alex sa likod ng bahay para tawagin si Samantha. Samantha? Narinig niyang may sumisigaw para humingi ng saklolo, at mabilis na tinungo ang pinagmulan. Natagpuan niya ang lahat ng dinukot na bata, kabilang ang mga anak na babae ni Julie, na nakakulong sa isang hawla. Mabilis na binuksan ni Alex ang kulungan, at pinalaya ang mga bata kasama si Samantha. Habang papaalis na ang lahat, ang isa sa mga babae ay napakahina at hindi makagalaw. Sa sandaling iyon, hinimok siya ni Alex na manatiling matatag dahil malapit na silang makatakas. Tahimik silang pumunta sa garahe para kumuha ng sasakyan. Samantala, nagising na ang kaibigan ni Victor at papunta na sa likod. Sa huli, nakatakas si Alex at ang iba pa, at hindi na sila naabutan ng kaibigan ni Victor. Makalipas ang ilang minuto, tinawagan ng lalaki si Victor, para sabihing nakatakas ang mga kinidnap na bata at si Samantha. Habang nasa sasakyan, tumawag si Victor kay Samantha, ngunit sinabihan siya ni Alex na wag itong sagutin, hanggang sa makarating sila sa istasyon ng pulis. Gayunpaman, patuloy na tumatawag si Victor, at dahil nag-alala si Samantha sa kanyang anak, sa wakas ay sinagot niya ang video call. Sinabihan ni Victor si Samantha na ibalik ang mga bata at huwag magsumbong sa pulis, kung hindi ay papatayin niya ang kanilang anak. Ipinakita nito na wala talagang pakialam si Victor sa sariling anak. Upang patunayan ang kanyang sinabi, pinutol ni Victor ang isang daliri nito. Nang makita ito, nagpasya sina Samantha at Alex, na huwag isumbong sa pulisya si Victor.
Pagkatapos ay sinabihan ni Alex si Victor na pumunta sa kanyang taekwondo school, kung gusto niyang mabalik sa kanya ang mga bata. Habang papunta sa taekwondo school, nakita si Alex ng isa sa kanyang mga estudyante na isang pulis. Sa kasamaang palad, hindi napagtanto ng pulis na may mali sa sitwasyon, at binaliwala niya ito. Maya-maya pa ay dumating na si Alex sa taekwondo school, kasama ang mga bata, at nagmamadaling pumasok sa loob. Napansin niyang hindi na kumikibo ang mahinang bata kanina. Nang suriin niya, nalaman niyang namatay na ito. Samantala, si Victor at ang kanyang mga tauhan kasama si Ethan, ay papunta sa taekwondo school. Nang malapit na sila, tinawagan ni Victor si Samantha at hiniling na ibalik ang mga bata bilang kapalit ng kanyang anak. Gayunpaman, kinuha ni Alex ang telepono at sinabi kay Victor na ibabalik niya lamang ang mga bata, kung ibabalik muna ni Victor ang anak ni Samantha. You give me those 6 girls, Nothing happens until we have Terry. I will give you every bit of Terry back. Terry first, or the deal's off. Hey! I tell you how this works, not you! Labis itong ikinagalit ni Victor at inutusan niya ang kanyang mga tauhan na pumasok sa loob, kunin ang mga bata at harapin sina Alex at Samantha. Gayunpaman, sinabihan niya si Ethan na manatili sa tabi niya. You grab all 6 girls. This guy is nothing. Go! Plus him and my wife. Ethan, you stay with me, okay? Maya-maya, pumasok ang mga tauhan ni Victor, at nag-away sila ni Alex. Pagkatalo sa kanila, nakarinig si Alex ng ingay mula sa isang silid. Pumunta siya doon at nagsimula na naman ang laban. Sa labanan, nagawa ni Alex na tanggalin ang maskara ng tao, at nakita niya na ito ang kanang kamay ni Victor. Samantala, papasok na sana ang isa sa mga tauhan ni Victor sa kwarto, kung saan nagtatago si Samantha at ang mga bata. Doon ay mabilis na natalo ni Alex ang lalaki, at pinuntahan si Samantha. Napatay niya ang nanghihimasok na isa palang tauhan ni Ethan. Ilang sandali pa, kinuha ni Alex ang baril ng lalaki at ibinigay kay Samantha, sinasabi sa kanya na huwag mag-atubiling barilin kung may magtangkang pumasok. Sinabihan din siya nito na panatilihing nakalock ang pinto. Pagkatapos ay pumunta si Alex sa kabilang bahagi ng gusali, at nakasalubong muli ang kaibigan ni Victor, at mahigpit silang nag-away. Matapos siyang talunin, mas marami sa mga tauhan ni Victor ang sumalakay kay Alex. Sa kabilang banda, nagsimulang mag-alala si Victor, dahil hindi pa bumalik ang kanyang mga tauhan. Dahil dito, pinapapasok niya si Ethan sa loob. Nagkaharap sina Alex at Ethan, at bagamat pagod na si Alex ay nilabanan niya si Ethan, at sa huli ay natalo niya ito.
Samantala, biglang naalala ng pulis si Alex at nagpa siya na tingnan siya sa paaralan. Bumalik ang eksena kay Alex, na ngayon ay pinagbantaan ni Victor ang kanyang anak gamit ang baril. Akmang babarilan na ni Victor si Alex, sumulpot si Samantha na nakatutok ang baril kay Victor. Sinabihan ni Victor si Samantha na ibaba ang baril, kung hindi ay saktan niya ang kanilang anak. Pagkatapos ay hiniling niyang malaman kung nasaan ang mga kinidnap na bata. Ngunit tumanggi si Samantha na sabihin ang lokasyon, kaya binaril ni Victor pareho sina Samantha at Alex. Nang tatapusin na ni Victor si Alex, biglang umatake si Alex, at binaril sa ulo si Victor na ikinamatay nito. Matapos talunin si Victor, bumagsak si Alex at nawalan ng malay. Maya-maya pa ay dumating na ang pulis sa paaralan at natagpuan sila. Makalipas ang 3 linggo, ay nakalabas na si Samantha ng ospital. Dumating siya sa paaralan kasama si Alex at ang kanyang anak. Sa harap ng paaralan ay maraming tao ang nagkukumpulan para salubungin si Alex. Nais ng mga tao sa lungsod na magsabi ng isang malaking pasasalamat sa kanya, sa pagligtas sa kanilang mga anak. Samantala, naroon din si Julie at ang kanyang asawa na kagagaling lang sa militar. Nagpasalamat din kay Alex ang kanyang nakababatang kapatid. Sa huli, nagpa siya si Samantha na pakakasalan niya si Alex sa susunod na buwan. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.